Limang high-ranking official ng bansa ang pinagpapaliwanag ng ombudsman kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court sa the Netherlands. Base sa dokumento na inilabas ngayong araw ng Ombudsman, pinasusumite ng counter-affidavit sina Justice Secretary Boying Rimulya, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, PNP Chief General Romel Marbil, DILG Secretary John Vic Rimulya at Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao. Ortega, maupod na siya si Adyong produkto sa warlordism. Kasunod ng mga pinagdadaanan ng kanyang pamilya ngayon, diretso na ring sinabi ni VP Sara na dapat makasuhan si Pangulong Bongbong Marcos dahil di raw makukulong ang kanyang amang si FPRRD sa ICC kung walang approval ni PBBM ang pag-aresto. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, sinisi na lahat sa mga Duterte. Itong mga, ang gagaling nyo talaga. Nakakabilib kayo. Oo, bintang dito, bintang doon. Talaga ba? Oo. Kami ho ay hindi naniniwala dito sa mga sinasabi nyo. At paiimbestigahan pa. Nino? Sino mag-iimbestiga? Dahil daw may korupsyon? Aba, antitindi nyo, ibang klase kayo mambintang. Oo, hinusgahan nyo agad. Hindi nyo muna husgahan ang mga sarili-sarili nyo. Korupsyon daw, sabi, nung panahon ni Tatay Digong. Wow, ibang klase kayo. Oo, yung flood control ba? Ano nangyari? Meron bang project? May continuity ba? Ito na nga lang ang pinagmamalaki nyo na subway kuno Hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos Sinimulan na Tatay Digong, aangkin nyo naman. Anak kayo ng bugi eto mga kasama, isang patunay lang to na talagang takot na takot sila na makabalik ang mga Duterte dahil, nako po, alam nyo, pinapaano nyo lang yung sitwasyon. Alam nyo nang bahong-baho na yung pangalan nyo. Meron naman kayong patutsada sa mga Duterte. Ano nangyari sa arena? Napuno! Yung iba nasa labas pa, hindi nakapasok. Tapos ang lumalabas, wala si Senator Marcoleta sa survey. Anak ng tipaklo, anak ng bugi. Talaga ba? Huwag nyo kaming lukuhin. Huwag nyo paniwalain ng mga tao na katang-isip nyo lamang. Ito na. I-like nyo muna. Happy? Ito, andito tayo, magbibigay tayo ng reaction patungkol dito sa mga pinagsasabi nitong mga ito. Happy? I-like nyo muna yung video. Isang like, isang share, samahan mo na subscribe. At i-bell all nyo po. Hindi lang basta bell all samahan nyo ng bell all, like at samahan mo na share. Ito na, mas maganda pag-usapan natin. Ano naman daw ang alin? Defective bollards, paiimbestigahan nino. Nak ng tipaklong Pangklase kayo talaga. At mamaya ipasok natin si Robin dito. Sasagutin ni Robin lahat-lahat yan. Mga kayo, ang kukulit nyo. Ayaw nyo pa magsitigil. Philippine President Marcos Jr. orders a probe into the failure of security barriers to prevent last weekend's fatal car ramming incident at Manila's International Airport. The tragedy has prompted the airport's operator to look at a safer design for passenger drop-off zones. Andrea Taguines reports. 8 million pesos or nearly $144,000. That's how much the Philippine government spent for the security bollards across the 4 terminals of the Ninoy Aquino International Airport. Based on the 2019 accomplishment report of the Manila International Airport Authority, the bollards are meant to prevent vehicles from ramming into the terminal. But a runaway car last Sunday showed that the bollards at the NAIA Terminal 1 were ineffective. This incident left 2 people dead, including a 4-year-old girl. President Marcos Jr. has ordered a probe on the defective bollards. Isipin nyo mga kasama, yung ganung kabilis, biglaan ho yun Kahit sabihin natin na maganda ang design, maganda yung structure ng bollard na yun. Kung ganun, humaharurot ang sasakyan, talaga naman, bibigay at bibigay. Kasi yung impact nun. Tapos isisisi nyo, korupsyon. Wow naman. Ang sisihin nyo yung driver. At yung driver na yon, ang pagkakaintindi natin doon, hindi sanay mag-drive ng automatic. Assess nyo ho. Kung ang tao,
ay sumampa sa manibela at hindi marunong at nataranta, sigurado walang alam sa automatic yan. Kasi kung marunong yan, hindi magkakaganyan. Unang arangkada pa lang, sibat kagad yung sasakyan. Nataranta ang mama. Tapos sisihin nyo Duterte, corruption. Wow naman, ibang klase. Kut po, may mga nasawi. Dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At depektibo agad? Hindi ba pumasa sa QC yan? Hindi ba pumasa yan? May third party yan eh. Ay sisihin nyo yung third party, yung nagpasa. Sisihin nyo yung contractor niyan. Huwag nyo sisihin kung sino yung administrasyon dati. Sisihin nyo yung contractor. Yun ang pag-initan nyo. Huwag yung dating nakaupo. Yung dating nakaupo, ano bang alam yan? Nagbigay lang naman ng pondo yan para dyan. Sino ba yung mga nakaupo ng mga panahon na yun? Sino yung contractor? Yun ang silipin nyo. Tama. Analyze nyo lang eh. Diba? May pananagutan ng mga contractor dyan. Pero yung mga nakaupo dyan, ano naman tayo eh. Ito na naman tayo. Mahilig na naman tayo sa sisihan eh. Ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Sumunod ba ang ang tanong diyan, bakit hindi pa imbestigahan yung flood control? Doon meron din mga nawala doon, di ba? Kaya ito ipasok natin ang balita ni Robin. Robin, ano meron? Di ba pinaiimbestigahan na? Ano naman ang sagot mo diyan, Robin? At hayun na nga, sa Duterte pa rin talaga ang CC. Ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, pinaiimbestigahan na daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging procurement ng umano'y mga substandard na mga bollard na in-install sa NAIA Terminal 1. Ang mga ito daw ay na-procure at inilagay sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. At nabanggit din ni Attorney Claire Castro ang dating Department of Transportation Secretary Art Tugade, dating administrasyon na naman. Pero may hamon ng isang certified DDS kay Attorney Claire Castro. Ayon kay Juan Dangkal ni JP, this would be most interesting double dare. I personally dare Attorney Claire Castro to make sure, that corruption can be linked to Arthur Tugade for the bollard. Connect the Transportation Secretary to the bollard procurement. Here is the bet, Attorney Claire Castro. My guess is the Department of Transportation Secretary Tugade had nothing to do with that purchase. Number 1. If we can actually file a case that reaches arraignment within 1 year in any court, isama mo pa ang ICC against Arthur Tugade for the bollard purchase. I will dance naked in front of Malacanang for 10 hours. Number 2. Anyone who shares this will join me naked. Dare the guys who wants to join. Number 3. Attorney Claire, kung hindi mo mapaabot sa arraignment, wala kang gagawin. Mag-sorry ka lang kay Arthur Tugade at magpa-ice cream sa amin. Deal? 1 year. Alam nyo, ito yung problema. Kasi ang dito, tagapagsalita under. Kung hindi naman pala sinabi ito ng nakaupo, sino ang puputukan? Dapat, ang gagawin niya dito, meron siyang dokumentong hawak-hawak na mula mismo galing sa kaso nga lang siyang inaatasan, nagkakaproblema di umano. Wala tayong magagawa doon kung yun talaga ang kagustuhan niya. Ang problema nito, si Boss Tugade o si Sir Tugade. Bakit? Yung pangalan niya nadadawit dito. So siya yung DOTR Secretary noon. Ang problema ngayon, siyempre, siya yung nakaupo, di ba? Pero dapat sisihin mo dito kung sino
ang mga kontraktor at kung sino yung nagpasa ng design na yun. At sino nag-approve. Bakit pumayag si Naiya? Kung nakita pala nila na, oy, pangit, hindi maganda yung quality. Pangit, hindi safety. Bakit umabot ng ganung taon? 'Di ba? Ayun lang ang para sa atin. Kaya nga, mahirap sa panahon ngayon kasi lagi sisi sa mga Duterte. Yun na. Okay, mastermind, dapat managot. Eto na. Si VP Sara na ata ang nagsasalita dito. Nako. Ito yung inaabangan ng ating kababayan eh. Kailan kaya mangyayari ito? Yung dapat managot. Kailan? Alamin natin sa mga susunod na panahon. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat managot sa ginawang pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon yan kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa ng bise, pinayagan ni Marcos Jr. na manghimasok ang isang banyagang entidad sa soberanya ng bansa. Si Jason Rubrico magbabalita. Pinaiimbestigahan ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman ang ilang opisyal ng gabinete ni Marcos Jr. Gayon din ang pambansang pulisya sa isyu ng pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa warrant ng International Criminal Court o ICC. Kabilang sa inirereklamo sina Interior Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Chief Romel Marbilla, CIDG Chief Nicolas Torre at Special Envoy Marcus Lacanilao. Pero para kay Vice President Sara Duterte, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dapat na managot sa kontrobersyal na issue ng pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, foreign organization to interfere with our national sovereignty. Ayon kay VP Sara, imposible raw na mangyari ang isang operasyon gaya ng rendition o pagdakip sa isang Pilipino at paglipat sa kanya sa ibang bansa kung walang direktang pahintulot mula kay Marcos Jr. Tama. Hindi naman mangyayari lahat yun kung walang approval ng Pangulo. Yung tinatawag natin na rendition o yung pag-kidnap o pagkuha ng isang citizen sa loob ng bayan niya at dalhin siya sa isang foreign jurisdiction para ipakulong doon. Hindi mangyayari yan kung walang approval ng President. Malabo na gumalaw ang mga departments ng kanya-kanya lang unless incapacitated na talaga yung President natin na hindi na talaga din niya alam kung ano nangyayari sa bayan. Sinabi yun ang hindi natin matanggap. Kung hindi niya alam ang nangyayari sa bayan. Bakit nandiyan pa siya? Diba? Sige nga, tayo survey. Kayo ba ay naniniwala na walang alam itong ang mama? I-type niyo sa comment section. Kuya Goods, hindi. Dahil kung wala siyang laging alam, baba na siya. Yun ang sabi ni Aling Medina. Kaya mga kasama, tatandaan natin, ilang kembot na lang, so 7 na, 5 araw na lang, lagi kong nire-remind, kada vlog ang Duterte. Straight natin, huwag kayong magtatapyas, huwag kayong magbabaklas, huwag kayong magsasama ng basura at dorobo sa linyada ng mga Duterte. At i-plus nyo yung dalawa na inendorso ni Tatay Digong at ni VP Sara. Aliman dun. At siyempre yung party list. Yan ang kailangan natin para dito sa inakaambang mga impeachment na yan. At meron dito, niresba ka na ni BP Inday Sara, itong isang taga Mindanao. Alam nyo ba? Sabi ba naman doon sa balita, wag na raw si BP, yung mga shame interview. Grabe kayo, Pag kayo, okay lang. Pag si BP, ayaw nyo. Kaya sinagot yan ni BP. Maya-maya, sa dulo ng ating video, abangan natin yan. Biri ng pangalawang Pangulo na nagkakaroon na ng pattern ng kawalan ng aksyon at kaalaman mula kay Marcos Jr. tulad ng nangyaring illegal na pagkubkob sa religious compounds ng the Kingdom of Jesus Christ. Which also shows a pattern as well from previous statements of the President. Tulad na lang yung raid o occupation ng BFP sa KOJC na hindi niya alam kung ano nangyayari doon sa loob at mga iba pa niyang mga statements na it doesn't make sense anymore.
Sa huli, isang matapang na mensahe ang ipinabot ni Duterte sa kasalukuyang administrasyon na aniyay hindi nila matatakpan ang kanilang mga pagkukulang sa pamamagitan ng pag-atake sa mga hindi nila kaalyado. Hindi nila mababawi yung kakulangan o kawalan nila ng proyekto, ng programa at ng mga plano para sa kaunlaran ng ating bayan. Hindi nila mababawi yun by attacking their political enemies. Kasi nararamdaman ng mga tao yung gutom, yung kahirapan, ang lahat na problema ng bayan. Hindi naman gusto ng mga tao na atakihin nila yung kalaban nila sa politika. Ang gusto makita ng mga tao ay development projects at kapayapaan at kaunlaran. So kahit anong atake nila sa amin, hindi pa rin mabango ang administrasyon. Hindi pa rin makikita yung sinasabi nilang bagong Pilipinas kasi hindi siya nararamdaman at makikita ng tao tayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Narinig nyo yung mensahe ni Bibi Sara. Dahil sa pagkubkob kay PRRD, eto na. Hay, ombudsman, magsisimula na o nagsimula na? Pinapasagot eh. Oo, sagutin nyo yan. Magpaliwanag kayo. Itong 5, hindi lang natin alam kung may madadagdag pa dyan. Baka magturo-turuan na yan eh. Ipasok na natin para mas maganda, maintindihan nyo kung ano yung balita dito. Sasagot ng ombudsman ang matatas opisyal na sangkot sa pagreso kay dating Pangulong Duterte. Kit naman ni Vice President Sara Duterte, dapat din daw managot si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balita yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. 5 high-ranking official ng bansa ang pinagpapaliwanag ng ombudsman kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 at pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court sa the Netherlands. Base sa dokumento na inilabas ngayong araw ng ombudsman, pinasusumite ng counter-affidavit sina Justice Secretary Boying Rimulya, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, PNP Chief General Romel Marbil, DILG Secretary John Vic Rimulya at Special Envoy for Transnational Crime Marcos Lacanilao. Nitong Biyernes lang ng personal na naghain ng reklamo sa ombudsman si Senator Amy Marcos. Kalakip ng kanyang reklamo, isinumite rin ng senadora ang report ng Senate Committee on Foreign Relations kung saan siya ang chairperson. Inirekomenda niya sa ombudsman na hainan ng administrative at criminal charges ang 5 opisyal dahil sa pag-aresto kay Digong. May 10 araw naman ang mga opisyal para magsumite ng kanilang counter-affidavit at iba pang kaukulang dokumento. Kung hindi nila ito mabibigay sa ibinigay na 10 araw, magsasagawa ang ombudsman ng preliminary investigation para rito at uobligahin nila ang 5 opisyal na magpaasa ng ebidensya para itanggi ang mga paratang sa kanila. Tiyempo sa paglalabas ng utos ng ombudsman, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat managot din si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-aresto kay Digong. Sinabi niya yan sa isang campaign rally sa Kidapawan. That is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution. Narinig nyo ulitin natin yan. Impeachable offense. So, baka hindi natin masabi agad. Baka lang, pagdating ng panahon, ilang araw na lang, sabihin natin, pumasok na yung 10 plus 2. Si BP Sara nagsalita rito. Ano masasabi nyo dyan, mga kasama? Kayo ho ang tatanungin ko. Ano ang pananaw nyo dito? Kung sakali ba na manalo ang 10 at 12 senador, ano ang pakiramdam nyo rito? Anong pakiwari nyo dito? Type nyo sa comment section at sabihin nyo dyan kung saan kayo galing o saan kayo para alam natin na nakasunod kayo lagi sa vlog natin. Rally sa Kidapawan. That is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. Wala pa namang pahayag ang 5 opisyal na pinagpapaliwanag ng ombudsman. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Yun ang aabangan namin. Yung paliwanag. Kasi ilang araw na eh. Parang pakiwari natin 2 araw na simula ng sinabihan na magpaliwanag ng ombudsman. Di ba? Eto, mas maganda rito mga kasama. Dahil natandaan nyo nung isang araw, di ba nagsalita yung isang taga Mindanao? Yung lagi ring bumibira kay BP Sara. Yung maputing lalaki. Eto, sagot ni BP Sara sa'yo. Akala namin nangangampanya ka meron ka pang pabira-bira. Anong pangalan, Jong? Kung kilala nyo yung type nyo sa comment section. Eto, BP Sara, gusto namin malinawan kung ano talaga. Kasi lagi kang
Lagi kang pulutan ng mga yan, yung mga congressman, yung mga bakulaw sa kamara. Ngayon, siguro nakikita na nila na sobrang lakas mo sa lugar niya. Ewan ko ba? Ayaw pang tumigil ng mama. Ano? BP, kwento mo sa amin para mas maganda, maintindihan natin lahat. Sabay-sabay tayong umintindi. Ito nga pala ha. Since 5 days to go na lang, yung election, yung botohan. So, be prepared. Oo. Suot kayo ng kulay green at ilista nyo kagad yung Duterte plus 2 at yung party list. At maging mapagmatsyag kayo, baka merong makasingit, no? May wifi o merong internet nakasalpak dyan sa presinto nyo, ang gawin nyo mga kasama, i-check nyo. Tapos magtanong-tanong kayo. Questionin nyo. Wala bang internet? Wala bang wifi na na-connect? Ganon, ha? Para makuha natin, makamit natin yung Duterte plus 2 at yung party list natin. Ito na. Produkto man good niya sa warlordism. Naku, kaya pala. Sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Isa po sa China. Si Ortega, mura po ni siya o si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupod ni siya si Adyong. Produkto sa warlordism. Naku. Sa ato ang nasod. So, angay niya na mo-adapt ko deafening silence. Wa siya katungod mo abli sa iyang. Dapat managot ang Pangulo sa kay Digong pagkidnap. Yes. Dapat. Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte diri sa ato ang nasod kung wala to'y approval sa presidente. Sinabi ng palas na huwag kang asal bata makasiri doon sa remarks mo na hindi mo ituturo kay BBM kung paano ibababa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Kanino galing yan? Yung best friend mo. Sabi ko na nga, diba, huwag na tayo makinig kay Claire Castro kasi isa siyang gigo. Garbage in, garbage out. Tama na. Vice, tanong ko lang sa local, umaasa ba kayo sa MILF may papangalanan sila or endorse sila from PDP Laban? And nagtataka ba kayo kung hindi sila nagsasalita after PRD na dinala sa Hague? Sino? MILF. MILF? Well, katungod na no sa tanan organisasyon kung unsa ang ilahang pamulitika. Ang importante lang nagkasinabot sila sa ilahang sa sulod sa ilahang organisasyon kung asa padulong ang ilahang mga suporta. Wala ta mamugos bisan ka kinsa. Kita nagapresenta lang sa katauhan kung paunsa sila una magpili og mga leaders base lang sa historical mistakes nato in choosing our leaders, and next is wala sila nabanggit about after your father na straight na vote sa PDP, sa Duterte Center. VP, according kay Congressman Adyong sa Lanao po, urge Vice President Sara Duterte to stop her shame campaign against... Yun. Di ba? Shame campaign. Ang galing kasi. Pag kayo magsasalita laban sa mga Duterte, okay lang sa inyo. Pag si BP, pinapatigil nyo. Kwento nyo sa unggo yan. Administration candidate and call on a political leader to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaign. Anong reaction mo dito? Okay, pahiram ko sa mga Adjong na dito. Adjong, shame campaign against the administration. Called on all political leaders to restore decency, dignity, and civility in the conduct of electoral campaigns.
Si Adjong Manggod, produkto manggod ni siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Next, contrary to her very outspoken nature, House Deputy Majority Leader Paolo Ortega, the fifth of La Union on Monday, said impeached Vice President Sara had seemingly adopted what may be described as a deafening silence when China made illegal activities in the Philippines, Sandy Cay, which is part of the Spratly Group of Islands. China Sea. Kani si Puan, isa po ni si Ortega, mura po ni siya og si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupod ni siya si Adyong. Produkto sa warlordism dinhi sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po deafening silence. Wa siya katungod mo abli sa iyang Where does her loyalty really lie? China or Philippines? From my perspective, it seems she knows nothing in campaign but to engage in political mudslinging. Hit PBBM administration allies with China as her stone-etched template, accused Duterte. So, hindi ba obvious nga naako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod? So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. She's been going around hitting almost everybody, but never China. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako, sama na sa 20 ang bugas. And finally, sa pangalan na niya? Kana iyang pangalan. Don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Last question. Napabibi. Ningon ka bahapon. Ipig lang na mo nga. Dapat managot ang Pangulo sa kay Digong pagkidnap. Yes. Dapat. Because number one, dili to mahitabo ang pagkidnap kay President Duterte diri sa ato ang nasod kung wala to'y approval sa presidente. Dili na makalihok tanan dili na mo stand down ang AFP, dili na mulihok ang PNP kung walay go signal sa ilahang mga secretaries, kung walay, di ba yan masyadong malapit? Hindi naman. Wapa kay kadra BPO. Yan. Tama, lapit. Kanang di na makalihok ang PNP, dili na makalihok ang AFP kung wala na approval sa ilahang secretaries. And walay secretary nga mulihok kung walay approval sa presidente. And yes, dapat siya managot kasi that is an impeachable offense. It's a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust because they allowed a foreign jurisdiction to intervene in our national sovereignty. We did not have any obligation to cooperate with the ICC because we already filed our petition to withdraw from the ICC and walay jurisdiction ng ICC. Agoy. May mananagot ata. Sabi ni VP Sara. Yan ang sinasabi natin. Yan ang abangan natin. At yan ang tututukan natin sa mga susunod na panahon. At ito pa. Buhat ng investigasyon ni President Rodrigo Duterte o Vicente Quezon. Di ba? Ito mas maganda. Pakinggan nyo ito ha. Dapat managot. Ito na nga yun eh. Pero mas maganda maliwanag. Tingnan natin kung ano yung balita dito. Kung ano yung pag-uusap. Mabigat
ang patutsada at diretsong akusasyon. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mas mabangis daw ang kasalukuyang gobyerno at dapat daw panagutin mismo si PBBM sa banta ng pagkakakulong ng kanyang ama sa ICC. Yan ang agenda report ni Hannah T. Matindi yung lakad ngayon kasi mas tibor yung administration ngayon as compared sa administration of Ito ang matinding patama ni Vice President Sara Duterte sa Marcos administration kasunod ng mga pinagdadaanan ng kanyang pamilya ngayon. Diretso na ring sinabi ni VP Sara na dapat makasuhan si Pangulong Bongbong Marcos dahil di raw makukulong ang kanyang amang si FPRRD sa ICC kung walang approval ni PBBM ang pag-aresto. Una nang binakapa ni VP Sara ang rekomendasyon ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman na imbestigahan na ang ilang government officials. Ayan na, di ba? Ang magkaibigan, nagsisimula na. Tuloy. Tungkol sa March 11 arrest dahil may admin at criminal liabilities daw sila. Oo, dapat talaga managot ang Pangulo ng Pilipinas because he allowed foreign entity, a foreign organization to interfere with our national sovereignty. So hanggang siya dapat makasupot po kasi hindi naman mangyayari lahat yun kay walang approval ng Pangulo. Tinawag pa nitong desperado ang administrasyon. Naisip ko yan na hindi talaga titigil hanggang hindi ako makulong or makatay. Yung na lang naman talaga ang dalawang hindi pa din na nagagawa sa kayo. Nakaharap ngayon sa reklamong physical injuries at grave threats ang kapatid niyang si Congressman Paulo Duterte matapos ang isang insidente sa isang bar sa Davao City nitong Pebrero. Viral ngayon ang CCTV footage na ito. Para kay VP Sara, wala naman daw kinalaman ang mga manok ni PBBM sa Davao tungkol sa kaso pero naniniwala siyang PNP at CIDG ang may pakana nito. Patuloy lang ang kampanya ng PDP laban senatorial slate at una na ring nagpahiwatig si VP Sara sa ilang public events tungkol sa presidential bid niya sa 2028. Sa end of 2026 daw ang deadline na binigay sa kanya para talagang makapagdesisyon sa pagtakbo. Pero ia-assess pa raw ng kampo nila ang magiging resulta ng midterm elections. Lalo na talamak daw ang di umano'y legal na vote buying ngayon na nasa forma ng ayuda gaya ng tupad at AIX. Wala pang reaksyon ng palasyo tungkol dito pero may bagong banat na rin sila sa bise. Makasarili at asal bata daw si VP Sara. Nako po na naman. Kaya sa inyo mga kasama, i-share nyo agad ang video. Lagi kayong tututok. At tandaan nyo yung Duterte. Huwag nyo kakalimutan. Ipasok nyo lahat. +2. Kung ano man in-endorse man ng BP o in-endorse ni Tatay Digong at yung party list. Hanggang sa muli. Abang kayo mamayang hapon. O mamayang gabi. Hanggang sa muli. Bye-bye.